Magandang hapon po sa inyong lahat. Ah, Tumuli ang iyong kaibigan si Dr. Chris Dayogo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. At welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Sa ngayon, ah, alam po natin na nakita naman natin sa news at may mga nakita naman natin ang katotohanan na pumanaw na po ang dating presidente Pinoy o kaya ah, Pinoy. Hindi ko masigurado kasi yung ano. Pero alam nyo, ang nakakalungkot sa ating bansa, sobrang politiking. Ang dating tradition kasi natin, pag merong namatay, nagbibigay pa rin tayo ng respeto. Nung si President Marcos ang namatay, ang mga opposition, imbis na nagbigay ng yung mga magagandang nagawa niya, wala, panay. Ang ginawa ng mga opposition, panay pang-aatake, paninira, ganon. So ano kayang grupo talaga ang mas may ethics? Ngayon, namatay si President Pinoy Aquino, nakita natin ang gobyerno, nakita natin kung papaano rinespeto ni President Duterte at kung papaano rinespeto ng Malacanang ang kamatayan ni President Pinoy. Pero nung si President Marcos ang namatay, iba ang sitwasyon. So, pag tignan natin, i-realize natin, ano kayang grupo ang sobrang, minsan sa Pilipinas kasi hindi natin gaano nauunawaan ang politika. Ang salitang politika, galing nga sa salitang polite, matulungin. Ang problema sa Pilipinas, halimbawa, nung si Vice President Leni tinanong, ikaw ay member ng kabinete ni President Duterte. Ay bakit ka nag-o-oppose sa programa? Ang sagot niya, opposition kasi ako eh. Yan ba ay katalinuhan o kayan ba ay dahil lang sa politika? Yan ang problema. Kaya kapag ang tao ay pumasok sa politika, wala kang isipin kundi maglingkod. Kung talo ka, ang inuupos lang natin yung hindi maganda, hindi yung dahil sa kalaban ka sa partido, i-opposition ka hanggang sa kahit sa mabubuting bagay, opposition ka pa rin. Huwag naman. Yun ang nakakalungkot na problema sa ating bansa. Ginagawa pa rin nating parabang away ng mga bata. Wala na yung professionalism. Kaya nung si President Marcos ang namatay, ang dami tayong narinig mula sa opposition. Mula sa mga dilawan. Ang dami nagawa ni Marcos kung tutuusin sa ating bansa. Hindi yan perfecto, natural, nagkakamali. Pero anong ginawa ng opposition? Panay paninira. Ngayon, na taga-opposition ang namatay. Anong ginawa naman ng mga tao sa gobyerno ni President Duterte? Sino kaya ang totoong may puso? Sino kaya ang totoong professional in character? Sino kaya ang talagang marunong rumispeto? Nakita natin kung paano rinespeto ni Presidente Duterte. Si President Aquino, Noynoy Aquino, kahit na opposition siya, pero ang puso ng ating presidente nakikita naman natin. Binigyan pa siya ng pagkakataon na lahat ng munisipyo, government, ng kandila, magkaroon ng silence para kay
ex-President Pinoy. Yun ang professionalism. Pero anong ginawa ng mga opposition noon? Anong ginawa ng mga dilawan nung panahon ni Marcos? Panay pangninira. Okay, at least, well, minsan kasi tinatanong ako na bakit ako nakikialam sa politika. Alam po nyo, may mga pastor kasi na parang sobrang, anong tawag natin dito? Over-righteous. Sobra ba silang, sa ibang salita, masyado silang righteous. Alam nyo, hindi naman masama ang makialam ka sa politika or makialam ka sa gobyerno. Dahil bukod sa, halimbawa, ikaw ay pastor sa church, bukod sa church, ay kailangan din bukod sa church, alalahanin mo, ikaw ay citizen din. Ang ibig sabihin, nakatira ka sa Pilipinas, citizen ka, may right ka na magsalita kung meron ka nakikitang mali na ginagawa ng politician. At ang patunay na nakikialam pa rin tayo sa politika ay bakit tayo bumuboto? Ay kung ayaw mong makialam sa gobyerno, kung ayaw mong makialam, huwag ka nang buboto. Minsan hindi kasi natin naunawaan na tayo ay under pa rin sa batas, under pa rin tayo sa political world. Ngayon, kung bakit din tayo nakikialam, dahil nga sa masama nangyayari. Kaya nga natin dinidiscuss dito yan para ang mga nakikinig, ma-realize nila, ma-balance nila ang sitwasyon. Kagaya ngayon, mga high schooler pa lang, first year college pa lang, sila ay nagsasalita ng laban kay Marcos na hindi naman nila nakita ito, kundi narinig lang sa mga oposisyon. Yan ang problema. Pero kami noon, ng panahon ni Marcos, before martial law, sobrang gulo sa Region 1. Lalo na sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur. Nakakatakot yung lugar na yan. Ay kahit ba naman sa La Union kahit ba naman sa Pangasinan o kaya sa ibang probinsya na hindi natin nabanggit. Nakakatakot dahil lahat ng mga tao may baril. Halos lahat, I should say. Kahit na hindi mayaman yan, gusto lang gumanti, baril. Mga judges natatakot din. Dahil ang mga mayayaman, ginigipit ang maliliit. Halimbawa, gusto nila yung lupa mo at ayaw mo. Yun naman ang napapanood natin sa pelikula. Ipinipelikula lang nila kung yung anong totoong nangyayari noon. May nangyari sa Ilocos Sur na ang mga krisologo sinunog ang isang barangay. Tingnan ninyo. Kaya noon, before martial law, sobrang gulo. Pero nung nag-martial law na, doon tayo nakaginhawa na wala na yung sobrang mga private people. Kasi ang problems natin noon, mga private people na mayayaman, mas marami sila. Minsan yung totoong kriminal, hindi yan nabibigyan ng justice kasi takot ang judge at takot din yung mga tao na magdemanda. O tignan ninyo ngayon. Nung martial law, at least, ang umaabuso lang noon, na sa gobyerno at mga sundalo noon, at least minimize. Hindi kagaya noon na halos lahat. At before martial law, sobrang korap ang gobyerno, lahat mangurap. Kaya hindi ako pro Marcos. Pero ang ibig kong sabihin dito, pag-isipan nating mabuti na maging professional in character sana tayo. Nakalulungkot nga ang pagkamatay ni President Pinoy, biglaan, namatay nung Thursday, krinimit din nung Thursday. Bukod dyan, hinihingi ng pamilya na hindi na tayo magsalita pa ng
Hindi gaanong dinetail kung bakit siya namatay. Pero alam natin na siya ay chain smoker. Mahilig manigarilyo yan. Ang pinupoint ko ngayon, sana ang mga dilawan ay wag nilang gawin yung kamatayan ng ating ex-president na politika. Nung nagsalita si President Lini, ay nako pinapatamaan ang administration. Ginamit yung kamatayan ni President Pinoy, ginamit yung buhay ni President Pinoy para paringgan o kaya saktan ang kasalukuyang administration. Pero tignan niyo talaga ang administration. Mas respetado silang tao. Mas marunong silang rumispeto kaysa mga dilawan na ito. Si Chris Aquino, sobrang pasalamat niya kay President Duterte. Pero itong Lini na ito, ginagamit yung speech para paringgan ang gobyerno. At itong, anong bang pangalan nito? Ban Aquino? Si Bob Aquino na ito, ginamit yung kamatayan ng kanyang pinsan para magsalita, pasaringan ang gobyerno. Huwag naman. Dapat sana, kagaya ng ginagawa ng administrasyon ngayon, na hindi sila nagsalita laban kay Aquino, kundi nagsalita sila o kaya in-appreciate nila ang nagawa ni Aquino. So nakikita natin na ang mga dilawan na ito, kahit anong okasyon, kung kailan sila maging matino, yun nga, sabi ko, nung si President Marcos ang namatay, anong ginawa? Paninira. Ngayon naman, namatay si President Aquino, ganun pa rin. Gamitin nila yung buhay ni President Aquino para banatan ang administration. Ano bang klaseng grupo ang mga ito? Hindi naman tayo kontra sa political organization nila. Kinukontra lang natin yung ugali, yung character. Kaya dapat makita ng public, sino bang grupo, ano bang political group ang talagang professional in character. So nakikita natin itong mga dilawan, dapat sana ang mga ito, irespeto nila yung kamatayan ni President Aquino na huwag naman politika ang pag-usapan. Pag-usapan lang nila yung, siyempre, nagawa ni Aquino, pero hindi na kailangan gamitin mo yan para pasaringan o kaya magsalita ka ng kontra sa administration. Yun po yung issue ngayon, na palagi nating naririnig, mula kahapon hanggang ngayon, lahat ay tungkol sa kamatayan ni President Aquino. Kaya pag-usapan nga natin ngayon ang kamatayan. Death. Alam po nyo, hindi naman nakakatakot na pag-usapan ang kamatayan eh. Kasi sa ayaw at gusto mo, mamamatay ka rin. Yung iba, natatakot pag-usapan ng kamatayan, baka raw sinyalis na yan na mamatay ka. Hindi naman ganon kabubo ang Diyos eh. Halimbawa, yung iba, alam niyo sa Ilocos, pag merong namatay, nung bata kami, ang tradition noon, pag merong namatay, ang members ng family, kailangan hindi sila lalabas. At yung byuda, ang ibig ko sabihin noon, ay yung byuda ay hindi kailangan mamamasyal. O kaya merong curtain. Yun ang nakita ko nung bata ko. Kasi kapag sisilip daw, yung unang makita niya, susunod na mamatay. Ito yung mga tradisyon. Nagpapasalamat tayo at least. Nasi-civilize na tayo ngayon. Wala na yon na tradisyon. Halimbawa, merong isang patay, dadalhin nila sa Campo Santo. At yung kalsada ay pababa. Nagkataon naman na merong delivery truck na sumusunod. Siyempre, tinatimingan yung ng traffic. Ang problema,
Sa bigat ng kanyang karga at pababa, na loose brake, binunggo yung funeral truck o kaya car, may mga nadamay na namatay. Sabi ng mga tao, ang tapang pala ng kaluluwa ng namatay na yon, nang damay pa. Hindi yan totoo. Walang karapatan o kaya walang kapangyarihan ng isang kaluluwa para patayin ang buhay. Sa pelikula lang natin napapanood yun, pero actually hindi. Ang buhay natin ay hawak pa rin ng Diyos. At anytime na kunin niya ang buhay mo, wala kang magagawa. Kaya yung, halimbawa, yung iba pumunta sa albularyo, kahit albularyo ka pupunta, kung Diyos talaga ang kukuha ng buhay mo, walang magagawa ang dyablo. Ang isipin natin, ang buhay natin, may limit yan. Binigyan tayo ng Diyos ng limit. Nagpapasalamat ako dahil sa mga kaibigan ko, bagamat ilan kaming na-hospital noon, na COVID. 5 kami, 2 kami nag-survive, yung 3 namatay. Mga kaibigan ko sa Amerika, palaging sinasabi, God has not done yet with you because He wants you to live longer for a mission. So nagpapasalamat naman tayo sa mga encourage na ganun. Kasi ang buhay natin hawak ng Diyos. Ngunit, kailangan din protektahan natin ito. On the other hand, pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, pero pinagkatiwala din niya yung pag-care natin, pag-alaga natin sa ating sarili. Bagamat na sa Biblia, yung sinasabi na mapalad ang mamatay dahil sa pananampalataya, marami. Sa susunod, may ipapakita natin si Stephen, nangangaral yan ng Ebanghelyo, binato hanggang namatay. Ang tanong, bakit hinayaan ng Diyos si Stephen na binato hanggang mamatay? Siyempre, pag sa theological aspect ang sagot, sabi naman kasi ng Biblia, mapalad ang persecuted. Kung namatay ka, dahil sa pananampalataya, malaki ang gantimpala mo sa langit. At hinayaan ng Diyos na ito na mangyari, maaring yun doon hangganan ang buhay ni Stephen. Kaya lang, nakakalungkot lang ang kamatayan. Pero sa Biblia, siya ay hero. So kahit anong danger, kahit anong problema, kung talagang ayaw ng Diyos na mamatay ka pa, siya ang gagawa ng paraan. Kung inaalagaan mo naman ang sarili mo. Halimbawa, alam mo na ang pagtitismas ay ito yung paraan para maprotektahan ka sa anumang klaseng virus at hindi ka nag-face mask. Imbis na mas mahaba pa yung buhay mo, pinabayaan mo yung sarili mo. Kaya kasalanan yon. Well, hindi ako naka-face mask ngayon dahil siyempre para mas maliwanag ang salita, yung mga staff natin dito malayo naman sila. Pero lahat yung nandito ng mga staff sa studio natin, naka-face mask sila. Pag ako ay lumalabas naman, at lalo na aatin ng church, ako ay naka-face mask dahil yan ay isang protection. Kaya ipinagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, pero pinagkatiwala din niya ang ating sarili, ang ating katawan sa atin, na kailangan alagaan din natin ito. So hanggang ngayon, uso pa rin yung mga tao na ayaw sa vaccine at ayaw sa face mask. Dahil sa kakulangan at kaalaman, na umaasa pa rin sila at naniniwala sila sa panaginip na sinabi daw ng espiritu, maaring masamang espiritu, huwag kayong magpapabaksin. Mamamatay kayo dyan. Alam ng dyablo na pag magpabaksin ka, maprotektahan ka, kaya dinidiscourage ka. At kung sinabi ng dyablo, magpabaksin kayo, siyempre talo siya.
Kaya ang ginagawa niya, huwag kayong magpabaksin. Kasi gusto niya ma-virus ang tao para mamatay. Ngayon, yung sinasabi ko kanina na ang buhay natin hawak ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot kahit kamatayan ang pinag-usapan natin dito, hindi ito nakakatakot na pag-usapan dahil sa ayaw at gusto natin, mamatay pa rin tayo. Ngayon, yung sinasabi ko kanina na wala namang karapatan ng kaluluwa na papatay ng tao dahil hindi kasi ito ang hindi alam, ito kasi ang hindi alam ng tao. Unang-una, pasensya po kayo sa aking Tagalog kasi I was adopted by an American, was speaking English. Ilocano ako, speaking English. Siyempre, nung nag-aral ako sa kolehiyo, hirap na hirap ako sa Tagalog. So, well, nasubukan din natin yung tumira sa Manila. Kaya dahil doon, kailangan pa rin tayo mag-Tagalog kasi kailangan pa rin pag-aralan yan. Pero yun nga, humihingi ako ng dispensa sa inyo. Sinasabi pala ng isang staff natin dito na yung sinabi ko na dahil sa ano yan? Ano yung sinabi ko, Kristen? Yung sinabi ko sa kapahamakan. Ang kakulangan sa kapahamakan. Pasensya po kayo. I-correct ko yon. Ang kakulangan sa kaalaman ay nagdudulot ng kapahamakan. Okay. Naulit ko. Ang kakulangan sa kaalaman ay nagdudulot sa kapahamakan. People are destroyed for lack of knowledge. Ngayon, balikan natin yung usapan natin kanina. Pag namatay ang tao, wala siyang karapatan o kaya kakayahan na mamasyal at patayin ang mga tao. Wala po. Dahil una, pag namatay na ang tao, pakinggan niyo itong mabuti. Pag namatay na ang tao, pag ikaw ay hindi mananampalataya, sa impyerno ka na. Pag ikaw ay mananampalataya, punta ka na sa langit. Kaya nga, previously sinabi ko na ang kaligtasan ay kailangan bago ka mamatay, ligtas ka na. Dahil nung bago ka mamatay, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, naging anak ka ng Diyos, yung pangalan mo nakalista na sa langit. Para kapag namatay ka, diretso ka sa langit. At kung sasabihin mo, at saka na lang malalaman kung maligtas ka, kung mamatay ka, o kaya kung mamatay ka, doon mo malalaman. Hindi po. Kasi, pagdating mo sa langit at wala kang pangalan doon, itatapon ka sa impyerno. So, ibig sabihin, yung pagkasulat ng pangalan, advance. Bago ka mamatay, sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon at naging anak ka na ng Diyos, yun yung oras na isusulat ang pangalan mo sa langit. Kapag ikaw ay mamatay, at least, diretso ka sa langit. Kung ikaw naman ay hindi sumampalataya, ang pangalan mo nasa langit. So kapag yung tao namatay, yung araw na siya ay namatay, yun din yung araw na either langit o sa impyerno siya pupunta. Tignan niyo doon sa Luke chapter 16. Wala tayong time na magbasa. Sa Luke chapter 16, it starts from verse 18. If I'm not mistaken, paki-flash mo nga. Yan mo na lang sa Tagalog. Luke chapter 16. Starting from verse 19, if I'm not mistaken. O sige, i-flash mo na lang sa screen at basahin natin. Okay, sa Tagalog, para makita natin. Okay, saan ba yung, paki-flash nga natin sa screen. Sige, yan mo, paki-flash mo. Para meron lang tayong ebidensya sa ating sinasabi.
Kasi mahirap din minsan kung nagsasabi tayo rito na wala namang ebidensya. Luke chapter 16, verse 19. Okay. Wala ba yung Tagalog? Okay, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Paki-ano na lang doon sa paki-advance mo. Yung namatay siya, pumunta siya sa langit. Hanapin mo yon. Kasi medyo mahaba. Kulang ang oras natin. Sa verse 20 siguro. 20. Okay, verse 22. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. 23. And in hell he left up his eyes, being in torment, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, okay, ganito yung kwento dyan. Pag basahin natin diretso yan, wala tayong time. Luke chapter 16, 19 hanggang 32, if I'm not mistaken. Ang nangyari dyan, isang Lazaro na mahirap na mananampalataya. Siya po ay mananampalataya. Ngayon, dahil sa kanyang sakit, at gusto niyang makakain, pumunta siya sa bahay ng isang mayaman. Hindi kasi pinangaralan yung mayaman. Mapalad kasi mga pangalan minsan. Ngayon, hindi pinangaralan dito yung mayaman. Pero yung si Lazaro, isang mananampalataya, lumapit sa bahay ng mayaman na ito. Ang mayaman na ito, hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, kahit mayaman siya, imbis na pakainin si Lazaro, hinayaan lang. At kung ano yung nahuhulog ng mga pagkain, yun lang yung binibigay ng mga katulong sa kanya. Ngayon, ayon sa Biblia, namatay si Lazaro. Namatay si Lazaro at dinala ng mga anghel sa paraiso doon sa bosom ni Abraham. Siyempre si Abraham nasa langit, nasa paraiso. At nakita natin dito na yung mayaman namatay din. Sa 24, tingnan natin anong nangyari. I-plus mo doon. Pwede mong i-plus. Sa verse 24, nakita natin na sa hirap na nararanasan nitong mayaman sa hell o kaya impyerno, siya ay lumingon sa taas at nakiusap kay Abraham kung pwede lang, hayaan niya si Lazaro na pupunta sa kanyang family at pakiusapan siya, siya ay umiyak, siya po ay nagmakaawa kay Abraham na kung pwede utusan si Lazaro, pupunta doon sa impyerno para naman tulungan siya sa kanyang kahirapan. Kahit lang yung kamay lang na mayroong tubig na ipatak tama ba yung Tagalog? Drop doon sa dila niya. Para naman kahit papaano malamigan. Pero sa verse 25, ito yung sagot. Pero ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Kasi, nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, sobrang kayamanan meron ka, lahat ng ginhawa meron ka, ay dahil hindi ka sumampalataya, kailangan dyan ka. At si Lazaro dito naman. Ikaw, dahil hindi ka mananampalataya, lahat ng ginhawa, naranasan mo, dapat dyan ka lamang. Pero si Lazaro, dahil sa kanyang hirap at pananampalataya, kailangan dito siya.
kailangan ikaw, paparusahan ka. Sa Biblia yun, ano? So, ibig sabihin, yung mga kaluluwa sa impyerno, sila po ang mas nananalangin, umiiyak, na pinapanalangin ang mga buhay. Kasi baka naman sila susunod doon. Ngayon, pag ipagpatuloy natin yung kwento ng Biblia, yung history ng Biblia, makita natin doon na nung sinabi ni Abraham kay mayaman, hindi na pwede, ikaw, nabuhay ka sa lupa ng ginhawa, at yan ang dapat mong, nabuhay ka sa lupa na may ginhawa at hindi ka sumampalataya, yan ang ganti. Yan ang napapala mo. Kailangan ka maghirap. Ngayon, si Lazaro naman, dahil naghirap siya at sumampalataya, dapat lamang na dito siya. Ngayon, nung na-realize ng mayaman na hindi pala pwede, na-realize ng mayaman na hindi pala pwede, ang panalangin niya kay Abraham, pwede bang utusan mo si Lazaro na bababa sa lupa para naman bibisitahin ang mga kamag-anak ko doon, baka sila ay susunod dito. Pero ang sagot ni Abraham, may nangangaral doon. May nangangaral doon, kung hindi sila sasampalataya, susunod sila sa iyo. Ngayon, hindi rin pwede na ang isang namatay ay mabubuhay muli para mangaral. Kaya hindi po totoo yung sinasabi natin ng kaluluwa, sumanib sa isang tao. Siyempre, yung boses niya, yun pa rin yung sinasabi ng buhay na tao dahil sumanib daw yung kaluluwa. Hindi po yung totoo. Ngayon, yung sinasabi nila na may kapangyarihan ng kaluluwa para patayin ang buhay, gaganti, hindi po. Ay kung ganun, ay bakit yung mga na-rape? Bakit yung mga binaril? Bakit yung mga pinatay? Bakit hindi sila gaganti sa pumatay sa kanila? Kasi, ang dahilan, pag ikaw ay namatay at hindi ka mananampalataya, dumiritso ka na sa impyerno. Kahit anong gawin, wala na po. Late na. Kung ikaw naman ay mananampalataya, punta ka sa langit. Kaya ginawa ng Panginoon na yung pananampalataya, paglingkod sa Kanya, ginawang simple ang kaligtasan. Simple lang. Sumampalataya ka, maglingkod ka. Pag tinanggap mo siya, papatawarin ka niya. Kapag maglingkod ka, tutulungan ka niya. Wala namang kasalanan na hindi papatawarin ng Diyos. Kasi lahat naman tayo mahina, lalong-lalo na kung ang kasalanan ng mga tao dahil lang sa pleasure. Pero yung kasalanan ay mali ang tinuturo, ayaw mong maglingkod, mapatay ka, nagnanakaw ka, yun talaga ang wala dapat sa mga totoong mananampalataya. Nagkakasala lang tayo sa pag-uugali, minsan sa pleasure, minsan natutukso tayo. Pero siyempre, pag nagsisi at humingi ng kapatawaran, papatawarin tayo. Kung nagsisi tayo. At ngayon, siyempre, pag ikakategorize mo, ang totoong mananampalataya, nagkakamali ka lang. Minsan natutukso ka lang sa pleasure. Pero hindi ka na nagnanakaw, hindi ka pumapatay, hindi ka nagtuturo ng mali. So, simple lang ang paglingkod sa Diyos. Ang kaligtasan ginawang simple, kaya walang dahilan. Ngayon, yung hinihintay mo, kung mamatay ka, ipag-pray ka na lang ng ibang tao, alanganin yun. Kasi ang sabi sa Mark 16:16, humayo kayo, ipangaral ang ebanghelyo at kung sino ang sasampalataya, maliligtas. At ayaw sasampalataya, paparusahan. So ngayon, habang buhay ka at hindi ka sumampalataya, nakakalungkot, kung mamatay ka, diretso ka sa impyerno. Ngayon, maraming nagsasabi rin na yung iba daw ay nasa alapaap, na doon daw sa Celestial Kingdom. Alam niyo ba, ang Celestial Kingdom, kingdom ng Diablo po yan. Hindi po totoo. Kaya yung nagsasabi na sila galing sa kingdom, sa Celestial Kingdom, alam niyo ba na nandyan ang Diablo? Ay baka naman ibang espiritu ang mga ito.
sumasanib sa ibang religion na ito. Dalawa lang ang lugar na pupunta ng tao kung mamatay, sa impyerno at sa langit. At ang kaligtasan, habang buhay ka, kailangan maligtas ka na. Kasi nakita naman ninyo, pinakita ko sa inyo sa Luke chapter 16, hanggang 19 hanggang 32 yan. Pag may time kayo, basahin po ninyo. At doon yung makikita na ang kaligtasan, ngayon na habang buhay ka. Kapag namatay ka na, wala ka ng karapatan sa buhay mo. Ngayon, binibigyan ka pa ng Diyos ng karapatan, whether you believe or not. Pero kapag namatay ka, I'm sorry, wala ka ng karapatan doon. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot sumampalataya at matakot maglingkod sa Diyos. Simple lang naman yun eh. Huwag tayong paggamit sa diablo kasi, lalo na ngayon sa politika. Halimbawa, para makapwisto ka lang, kailangan pumatay ka. Kaya maraming namamatay dahil sa politika. Siyempre, kapag ang tao may tamang relasyon sa Diyos, hindi na kailangan pumatay yan. I ran as a congressman of the party list 2013. Kung nakita niyong, narinig niyo yung AA Mover, isa po ako sa congressman yan. Alam ko po na sa politika, ang totoo naman, may mga ano naman tayo, meron naman tayong mga tawag dito, kasama na nagmo-monitor. Siyempre yung result, halimbawa, sa La Union, 2,000. Sa ibang probinsya, 1,000, 2,000. Pero alam niyo ba, noong counting na nakarating na sa Manila, ang lumabas lang 60. 60 lang yung boto ko sa La Union. Imposible yun. Ay yung mga churches, 100 churches ang mga yan. Imposible lang. Pero talagang ganyan ang politika. Pero siyempre, hindi naman tayo kailangan pumatay. Ay siyempre sabi ko sa Panginoon, kung talagang kagustuhan ng Diyos, dapat nagmilagro, ay maaring hindi niya kagustuhan. Tanggapin na lang natin, ganon. Talagang ganyan ang politika. Tanggapin na lang natin na talo tayo. At kahit talo tayo, kailangan tayo maging opposition lang sa maling ginagawa ng gobyerno, pero hindi tayo dapat magiging rebelde. Gagawa pa rin tayo ng paraan para makatulong. Kaya, inulit ko, ang kaligtasan ngayon na buhay ka. At ang kamatayan, darating yan at anytime. Ngayon, yung paniniwala natin sa mga sinasabi nila na ang kaluluwa daw ay bumibisita sa mga puntod, bumibisita sa mga pamilya. Hindi po yun totoo. Dahil ang katotohanan, lahat po ng kaluluwa ng mga patay, kung siya ay mananampalataya, nasa langit na sila. Tingnan mo, si Lazaro nasa langit na. Ay yung mayaman nasa impyerno. Kaya hindi po, inuulit ko, hindi mahirap ang maglingkod sa Diyos. Hindi rin tinitingnan ng Diyos ang perfeksyon. Ang tinitingnan niya yung kakayahan natin. Sumampalataya ka, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, at pagkatapos nito, maglingkod ka sa Kanya, attend ka ng church, makinig ng sermon, tutulungan ka ng Diyos para mabago ang buhay mo. Tutulungan ka ng Diyos para maging malakas ka sa tukso. Okay. Hindi naman tayo perfect. Lahat naman tayo nagkakasala at nagkakamali. Yun nga sabi ko. Wala namang Kristiyano na nagkakasala sa murder. Kung Kristiyano ka, wala kang balak na papatay ng tao. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka na nagnanakaw, hindi ka na nangungurap. Natutukso ka lang minsan sa mga pleasures. Na minsan, ayaw mong gawin, pero dahil ng kahinaan natin, nagagawa. Pero kapag ito ay pinagsisihan at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, papatawarin ka. Ang importante, maglilingkod ka. Kaya minsan po sa church, marami pong nabuntis mo na bago kasal. Uunawain natin yan. Basta sila ay
humingi ng kapatawaran. Kasi kapag meron kang ginawang kasalanan at it is between you and God, hindi naman kailangan mag-public confession ka eh. Dahil bahala ka na sa Panginoon at humingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka. Pero kapag ang ginawa mo, public na, kailangan ka rin humingi ng apology sa public. Kahit naman sa television, hindi ba? Yung mga nagkakamali sa television, presidente pa nga nag-apology sa public. Ay siyempre, kung saan yung church mo at kailangan ka humingi ng apology sa mga members, kailangan gawin mo. Kasi nakikita na kasi yung ebidensya na maling ginawa mo. Pero kapag hindi vulgar, hindi alam ng tao, sa Diyos ka na humingi ng kapatawaran. Pero kapag vulgar na at nakikita ng mga tao, humingi ka ng apology sa mga tao. Ang ibig kong sabihin dito, sabi kasi ng Biblia, may mga kasalanan na pinapatawad ka ng Diyos pero hindi ka pinapatawad ng public. At siyempre yung dignity mo, yung testimony mo, kailangan mo rin i-protektahan. Pero kapag vulgar na talaga, ang paraan lamang, pagsisihan mo. Sabihin mo sa publiko, may apology. Patawarin niyo ako sa maling nagawa ko. At siyempre, ang totoong Kristiyano, marunong magpatawad at marunong umunawa yan. Ngayon, ang pinag-usapan pa rin natin ng kaligtasan ay dapat bago ka mamatay. At hindi rin totoo na ang mga kaluluwa nandyan, sumasanib sa mga tao, nandyan namamasyal, hindi rin totoo. Dahil at anytime na ikaw ay mamatay, didiretso ka sa impyerno kung hindi ka mananampalataya. Kung ikaw naman ay mananampalataya, diretso ka sa langit. Well, mga kapatid, sa lahat ng taga-subaybay, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, dapat i-share mo ang video ito. I-share mo sa mga kaibigan mo na hindi pa tumanggap sa Panginoon. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na aming pinag-usapan po ang kamatayan. At sa susunod na topic issue, yun pa rin ang aming pag-uusapan para lahat ng taga-subaybay at lahat po ng nakikinig ay magkaroon ng kaliwanagan. Sana po, i-bless din ninyo ang programang ito, ang aming mga staff dito, kayo mag-bless sa kanila. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Sana po, Panginoon, kung merong mga kapatid yan na gustong tumanggap sa Panginoon, kayo po ang mag-convict sa kanyang puso. At siya po ay mag-request sa programang ito kung ano ang kanyang gagawin para siya po ay maligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa lahat ng sumubaybay. Ngayon, pag ikaw ay mananampalataya na at meron ka mga kaibigan, mga kamag-anak na dapat malaman nila ang video ito, i-share mo ang programang ito. Paki-flash mo ngayong natin. Ang pangalan natin is, ang pangalan ng ating programa is The Pillar of the Truth. Ngayon, sa mga kapatid na gusto magtanong, halimbawa, nakinig ka sa programang ito at gusto mong magkaroon ng kaligtasan, pwede po kayong tumawag sa 0917 o mag-text 0917-505-3049 0933-867-8050. Naka-flash sa screen. At kung gusto niyo magtanong, sa email, docdayogo@yahoo.com, ang email po natin. Meron po tayong tatalakayan mamaya sa susunod dahil merong nagtatanong ano daw ang ibig sabihin ng cure is better, prevention is better than cure. Okay, salamat po sa inyong lahat. God bless.